Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 2 verse 10. Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na layunin ng Diyos. Mga taong naliwanagan. Yan po ang bunga ng pananampalataya. Tayo pong nanalig sa Panginoong Hesus ay naliwanagan po tayo at nauunawaan na natin yung mga bagay na espiritual. At kung babasahin niyo po yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9, subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ngayon, pansinin niyo po sa verse 10, sabi rito, ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Tayo po yung tunay na nakakaunawa. Tayo po yung tunay na naliwanagan. Dahil naiintindihan na po natin yung mga bagay na espiritual, higit sa lahat yung mga bagay na inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Yung pong nagagawa ng faith. At ano po ba ang kalagayan ng isang tao na hiwalay kay Kristo? Ang sabi ng Biblia sa Ephesians chapter 4 verse 18, they are darkened in their understanding, separated from the life of God because of ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. So wala silang pangunawa. Kaya sila napapahamak. Yun ang sinasabi ng Hosea chapter 4 verse 6. Ang sabi diyan, my people are destroyed from lack of knowledge. Kaya mapapansin niyo po, maging si Nicodemo nung lumapit siya sa Panginoong Hesus, hindi niya nauunawaan yung mga espiritual na katotohanan katulad po ng pagiging born again. Bagamat siya ay guro ng kautusan. Yan ay mababasa po natin sa John chapter 3 verses 3 to 4 at John chapter 3 verse 10. Hindi niya maintindihan ito kasi hindi pa po nabuborn again si Nicodemo noon. Kaya alam niyo po, ganun ang tao. Sabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, the man without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, for they are foolishness to him and he cannot understand them because they are spiritually discerned. Ito po yung kalagayan ni Nicodemo. Bagamat siya isang guro ng kautusan, hindi niya naintindihan yung pagiging born again. Kaya napakahalaga po ng faith. So, mapapansin niyo po, kung talagang tunay na liwanagan na po tayo ng mga katotohanan ng espiritual, hindi na tayo magtitiwala sa tao. Hindi na tayo magtitiwala sa dunong galing, kakayahan ng tao, even sa kakayahan ng sanlibutan, maging sa human government. Yung iba na-frustrate sila dahil ang pag-asa nila, nilalagay nila sa human government. Tayo po, sapat na sa atin yung kilala natin ng Diyos at naniniwala tayong isusupply ng Lord ang lahat ng ating pangangailangan, spirit, soul, and body. Kaya iba po yung may pananampalataya ka. Hindi ka natatakot. Meron kang malalim na confidence sa kayang gawin ng Diyos sa iyong buhay. At hindi na tayo lumalakad sa kadiliman o nadidepress. At alam niyo, marami ngayon biktima niyan nadidepress, nawawala ng pag-asa. Kasi sa Biblia malinaw, kung tayo inaliwanagan, taglay-taglay natin yung pag-asa. Kahit ang mundong ito ay punong-puno ng kaguluhan. At higit sa lahat, mapapansin nyo, tiyak tayo sa ating kinabukasan. Yun ang sinasabi ng 1 Corinthians chapter 2, verse 9. Kaya kung tayo po mangungusap o magsasalita, hindi tayo negative magsalita. Hindi tayo punong-puno ng mga alalahanin, mga worries at anxieties. Dapat po pagka nagsalita tayo, laging puno ng pananampalataya. At tayo rin yung mga tao na naniniwala na may darating pang mas higit sa ating buhay. God has prepared something better for us. Yan ang sinasabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 9, Hebrews chapter 11 verse 40, Hebrews 8:6,
Jeremiah 29 verse 11. Kaya kakaiba po tayo kung tayo'y nanampalataya at patuloy na nananampalataya. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa mga katotohanan ito. Alam namin na sa pamamagitan ng pananampalataya, nabubuksan yung aming puso't isipan sa mga bagay na inihanda mo para sa amin. Kaya inaalis mo ang takot, inaalis mo, Panginoon, sa amin yung pag-aalala, at higit sa lahat, lubos kaming nagtitiwala sa iyo at hindi sa lakas ng tao. Higit sa lahat, Panginoon, tinuturuan mo kami na maging panatag, lalo na po sa mga nagaganap sa paligid namin, at patuloy na maniwala na may inihanda kang mabubuting bagay para sa amin. Salamat, Panginoon. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen and Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.